tinira po ni Atty. Larry Gadon etong si Sara Duterte, mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, di ba lumabas yung survey ng Pro Marcos at saka po ng sumusuporta dito sa mga Duterte. Di ba bumaba ng 15% etong sumusuporta sa mga Duterte at tumaas hanggang 38%, mga kababayan, ang sumusuporta sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, pakinggan po natin yung reaction dyan ni Atty. Larry Gadon, mga kababayan, dahil binakbakan po niya dyan etong si Sara Duterte. Ano po, so ngayon i-play na po natin. Sa ating Issue ng Bayan ay tatalakayin natin ngayon ang naganap na latest Okta Research Survey kung saan ay tumaas ang bilang ng mga Pilipino na naniniwala o nag-identify na sila ay pro-Marcos. At bumaba naman ang survey na isinagawa noong August tungkol kay Vice President Sara na ang sinasabi ng mga tamaan ng survey na sila ay hindi na pumapanig kay VP Sara o ibig sabihin, mga kababayan, kaya bumababa na yung survey ng mga Duterte kasi nga nakikita nila na hindi na maganda yung daan na pinupuntahan ng mga Duterte, mga kababayan. At nakikita nila na ang ginagawa ng ating gobyerno ni PBBM puro trabaho na lang at hindi na sumasagot sa mga aligasyon nitong mga Duterte. Mas lalo yan, mga kababayan, kapag lumabas yung sunod na survey patungkol po dyan sa pro Marcos, mga kababayan, at pro Duterte. Baka mabawasan palalo sila kasi nakikita nila na parang may topak na etong si Sara at parang may diferensya na di umano sa pag-iisip, mga kababayan. Ano po, so marami madidismaya dyan na mga didishit at magbibitaw ng pagsuporta dito po sa mga Duterte. Kasi yung pag-asa nila na maging presidente etong si Sara Duterte, parang hindi na po mangyayari. Kasi ngayon pa lang, mga kababayan, nakikita nyo na kung saan patakbo yung utak ng ating vice-presidente. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi na sila pumapanig sa mga Duterte. Itong mga pangyayaring ito, lalo na ang mga pagdinig na ginagawa sa Kongreso tungkol doon sa budget ng Department of Education na merong mga confidential funds na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag kung paano ito na gastos o nagamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education. At itong kahapon lamang ay meron na namang lumabas na panibagong issue na itong mga military officers na nag-issue ng kanilang statement na hindi daw nila alam kung saan yung mga ginastos tungkol doon sa mga informants. Yan nga yung masaklap, mga kababayan, pati yung ating mga magigiting na sundalo, yung ating mga military, nagamit pa. Nagamit pa sa pangungurakot, di umano, mga kababayan, itong si Fiona. Kawawa naman yung ating mga kasundaluhan. Nadamay pa, mga kababayan, sa kasalanang hindi naman po nila ginawa. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Na sinasabi doon sa Office of the Vice President. Kaya ito ay malaking katanungan na naman sa isipan ng mga kababayan natin na kung saan talaga at kung paano ginamit ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga pondo na tinatawag na confidential funds. Na nagtataka sila na bakit na sa loob lamang ng 11 araw ay nakapag-tala ng gastusin na milyon-milyon. At meron nga lumabas na issue kahapon na merong pang nirerenta na safe house daw na napakamahal ng bayad ng 90,000 na isang buwan. At samantalang meron na mga mas mura na pwedeng gamitin ng mga safe house na pwedeng rentahan. Napakaraming mga issues dito. At ito ay talagang sa tingin ko ay may dahilan kung bakit na ang mga tao ngayon ay disgustado o kaya ay nawawalan ng tiwala sa mga Duterte. Tama! Kung ako naman ang inyong tatanungin, ito ay ang aking fearless forecast na noong 2016 ay nanalo lamang si former President Duterte sa pagka-presidente dahil kasi siya ay sinuportahan ng mga Marcos loyalist. Ayan! Di ba napakaliwanag naman?
Kaya sila nakilala mga kababayan, kaya sila naandya dyan sa posisyon na yan. Ano po, kaya si Sara naging vice-presidente, kaya si Duterte naging presidente at nakilala ang pamilyang Duterte sa national. Kasi nga mga kababayan, dinala sila ng mga Marcos loyalists. Bakit? Kasi nga nangako nga si Digong na kapag ka nanalo siyang presidente, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani etong si former President Ferdinand Marcos Sr. or etong si Apo Lakay. Mga kababayan, kaso nga lang ang problema, hindi naman si Duterte ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani. Kung hindi mga kababayan, yun po, yung Supreme Court dahil pinagbotohan po yan. Ano po, siyam ata yung bumoto na pabor na ilibing sa libingan ng mga bayani etong si Apo Lakay at parang 5 lang ata yung bumoto ng hindi pabor. Mga kababayan, kaya kung titingnan po natin, hindi si Digong ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani kay Apo Lakay, kung hindi ang Korte Suprema po mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kasi kung titingnan ninyo ito, si Duterte noon ay nakatanggap ng boto na mga 15 million, more or less, no? At si BBM naman, at that time na tumakbo siya ng Vice President, ay nakatanggap din ng 15 million. Ang isang punto dito ay ang presidente na kandidato ni BBM na ang nasirang si Miriam Defensor Santiago ay nakatanggap lamang ng boto na 2.5 million. So saan napunta ang 12.5 million na boto ni BBM sa pagka-presidente? O di kay Duterte, ganun lang kasimple. Mga kababayan, kasi nga nangako siya na kapag ka nanalo siya, ipapalibing niya si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. At saka no choice na. No choice na ang mga tao, ang sambayan ng Pilipino, ang mga Marcos loyalists, nung panahon na yon, mga kababayan. Kaya etong si Duterte yung sinuportahan po nila. Ano po, dahil nga unang-una, alam naman natin kung sino ang tumulong sa kandidatura nitong si Duterte. Kung hindi, etong si Senator Amy Marcos. Ngayon, natural, since tinulungan itong si Duterte ni Senator Amy Marcos, natural na susuportahan yan ng mga Marcos loyalists, mga kababayan. Kasi nga sinimula na ng isang Marcos na tulungan etong si Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yan ay ibinigay ng mga Marcos loyalists kay Duterte. Ayan. Dahil kasi, no choice. Kasi diba? sino iboboto nila? Si Marojas o kaya si Binay? O di siyempre, hindi. At dahil sa pangako ni Duterte na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani ang nasirang Ferdinand Marcos Sr. Yan. Kasi mga kababayan, kaya ako naman naalaman yan. Kasi tanda ko nung 2016, nung boboto yung lola at saka tito ko, ang sinasabi nila, iboboto dapat nila etong si Miriam Defensor. Kaso nga lang ang problema, nangako daw etong si Duterte na kapag ka nanalo bilang presidente, ipapalibing daw po sa libingan ng mga bayani etong si Apo Lakay. Mga Marcos loyalist yung lola at saka yung yung tito ko po. Natural na sinuportahan nila etong si Duterte kasi nga nangako siya na yung sinusuportahan nila ipapalibing sa libingan ng mga bayani. Kaya napilitan silang iboto etong si Digong. Pero kung hindi nangako si Digong, mga kababayan, at hindi nagbitaw ng mga salita na ganon, automatic ang susuportahan nila yung running mate ni PBBM nung panahon ng 2016. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ay talagang nakuha niya ang loob ng mga Marcos loyalists. Kaya ang boto ay binigay sa kanya. Pero kung ngayon, ito ang aking fearless forecast. Si Larry Gadon nagsasabi kung si Sara ay tatakbo sa 2028 sa pagka-presidente, ay sigurado ako na matatalo siya dahil ang makukuha lamang niya mga boto ay maswerte na siya makakuha ng 3 million or 4 million at the most. Bakit? Ano ang basehan ko rito? Noong 2016 na presidential election, ang vice presidente ni Duterte noon ay si Alan Peter Cayetano. Ano ang boto na nakuha ni Alan? Despite na araw-araw kinakampanya sa ni Duterte, na dyan na yung mga billboard, mga poster, mga TV ads, mga radio ads, at lahat ng mga rallies nila. Pero ano ang nakuha ni Alan Peter Cayetano noon ay 5 million lamang. Ibig sabihin, 5 million lamang ang sumunod
kay Duterte na iboto si Alan Peter Cayetano. Ang ibig Tapos ngayon, ang mahirap pa mga kababayan, nakikita nung ibang mga DDZ na nagkakaproblema etong si Sara Duterte. Nakikita nila na parang nagkakayuying na mga kababayan. Di umano. Ano po, kasi yan ang malimit na komento ng mga netizen para daw may yuying na at may problema na sa pag-iisip etong ating Vice Presidente. Dahil nga yung ikinikilos niya, hindi daw po ikinikilos ng normal na tao. Di lalo nang bababa yung makukuha niyang boto mga kababayan. Ano po, kasi kung makikita nyo nga, ang DDZ lang naman, kokonti talaga compare sa mga Marcos loyalists. Ang problema, binanata ng binanata ni Sara Duterte, eto pong si PBBM at isinali niya pa si Apo Lakay. Di malaki ang posibilidad mga kababayan na yung mga DDZ na sumusuporta kay Digong na mahal si Apo Lakay, baka magtanggal or mag-alis ng suporta sa mga Duterte. Kasi mga kababayan, kahit balibaligtarin man natin, ang mundo, yung mga DDZ na yan ay dating Marcos loyalists. Tandaan nyo po yan. At mas suportado ng mga yan, si Apo Lakay kaysa kay Duterte. Tandaan nyo po yan. Binastos ni Sara si Apo Lakay. Di malaki ang posibilidad na yung mga ibang DDZ na nagmamahal kay Apo Lakay, baka magtanggal kay Duterte ng suporta. Dahil sa ginawa ni Sara Duterte at nagbitaw siya ng salitang hindi niya pinag-isipan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ibig sabihin, wala naman talaga siyang hatak sa mga tao. At dahil kung tutuusin ay para sa akin ang tansya ko ay ang boto lamang ni Duterte noon ay mga na nahatak noon ni Duterte ay mga 2 million lamang sapagkat hindi maikakaila na may sariling boto rin si Alan Cayetano. Dahil naging congressman yan, naging senador din. Kaya hindi po pwedeng... At saka si Alan Peter Cayetano, suportado ng mga Dilawan yan. Mga kababayan, natural na may community din naman ang mga Dilawan. So kung susumahin natin yung 5 milyon na nakuhang boto ni Cayetano nung panahon na siya po ay tumakbo bilang Vice Presidente, pagpalagay natin yung 3 milyon mga Dilawan nyo na supporter niya. Mga kababayan, tapos yung 2 milyon, yun lamang po yung nakuha ni Duterte na boto nung nangangampanya siya para kay Cayetano. Mga kababayan, ano po? So ibig sabihin, ang mga DDZ ay hindi kasing dami nung inaakala nitong mga DDZ na ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Masabi na yung buong 5 million na natanggap ni Alan Peter Cayetano ay nanggaling lamang kay Duterte. Ipagpalagay natin kalahati ay nanggaling kay Duterte. Di at the most, 2.5 million to 3 million lamang ang naikontribute ni Duterte kay Alan Peter Cayetano. Kaya nga kung tutuusin, ako, fearless forecast ko, ay talaga namang wala naman talagang puwersa ang Duterte. In Philippine politics, there are only 2 brand names, Marcos and Aquino. And while the Marcos brand name is still represented by the son and the grandsons, etong Aquino ay iisa na lamang ang natitira sa kanila na heir to the throne. At yan ay walang iba kundi si former Senator Bam Aquino. At nabubuhay pa rin ang diwa ng pakikipaglaban nila ng Liberal Party sa pamamagitan ng mga stalwarts ng Liberal Party like Mar Rojas, si former Vice President Leni Robredo, at yung iba-iba pang mga opisyal ng Liberal. Kaya kung tutuusin, dalawa lang talaga. Oo nga no mga kababayan, kung iisipin natin, dalawa nga lang naman yung brand ng apelyedo na pinag-uusapan pagdating sa politika. Yan po mga kababayan, ang Marcos at Aquino. Ang Duterte wala naman nga talaga yan kasi nung 2016, hindi naman nga po talaga sila kilala. Kaya lang sila nakilala kasi nga tinulungan silang makilala ng mga Marcos loyalists. Yan yung katotohanan dyan. Kaya wag nilang sabihin na ginamit ni PBBM si Sara para lang manalo. Mali yun mga kababayan. Si Sara ang nanggamit kay PBBM para makuha niya yung posisyon bilang Vice Presidente. At yan naman po mga kababayan ay lumabas din sa bibig nitong si Sara nung binubola niya ang mga taga-Tacloban. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang major
political parties na naglalaban sa mga majority votes. Yan Tama. ay ang Marcos votes at ang Aquino votes. Kaya ang Duterte I never considered Ay, kakamping mega love shoutout ha. the name Duterte a formidable political brand. Kaya yan ay dapat na ma-realize ng mga tao. Tama. Kaya itong mga pangyayari ngayon ay ako, fearless forecast ko, hindi mananalo si Sara sa 2028. Yan. Sapagkat alam nga namang iboto pa siya ng mga Marcos loyalist. Diba? Pagkatapos nilang siraan si BBM, natural, hindi na sila iboboto. Napakalaki niyan. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, at marami ang mga Ilocano nagkalat sa buong Pilipinas. At hindi lamang yon, yung tinatawag nating Romualdez Country. Dahil si Imelda Marcos ay talagang iniidolo pa rin sa Tacloban, sa Leyte. At hindi O di ba? Kung tutusin mga kababayan, yung Tacloban, teritoryo pa rin yun ni PBBM, gawa ng nanay niya. Kaya nga kung makikita ninyo, nung nasa Tacloban si Sara, ganun na lamang niyang bulahin ang pangalan ni PBBM at ang mga taga-Tacloban, mga kababayan. Ganun niyang pasakayin ang mga tao sa Tacloban, gamit-gamit yung pangalan nitong si PBBM. Ano nga po, kasi kung titingnan natin mga kababayan, di ba sinasabi niya, nag-a-apply siya na BP ni PBBM. At ngayon, syempre, napapakinggan niya ng mga taga-Tacloban na suportado ang mga Marcos, mga kababayan. Ang papasok sa isipan ng mga taga-Tacloban, kasama to ni PBBM at nag-apply pala bilang vice presidente ni PBBM. So, eto na yung iboto natin. Kasi kasama siya nung tao na sinusuportahan natin. Natural, makukuha niya yung loob ng mga taga-Tacloban, mga kababayan. Kasi nga, ginagamit niya yung pangalan ni PBBM. Tapos ngayon, papalabasin niya na siya ay ginamit ni PBBM at pinilit siya na ni Senator Amy Marcos na tumakbong vice presidente ni PBBM dahil matatalo ni former VP Leni. Alam niyo, dun sa sinabi ni Sarang yon, ang gusto niyang mangyari, yung mga supporter ni PBBM magalit kay former VP Leni. Gusto niyang pagsalpukin, mga kababayan, yung mga kakamping at mga Marcos loyalists. Ano po, kasi idinawit niya pa yung pangalan ni former VP Leni, mga kababayan. Natural, may inis yung mga Marcos loyalists at babatikusin nila etong si former VP Leni. Pero hindi alam ng mga Marcos loyalists na pinapasakay lang sila nitong si Sara. Ano po, kaya kung titingnan natin yung pang-aasar at laro ni Sara, akala niya may isahan niya ang taong bayan pero nagkamali po siya. Ano po, kasi gaya nga ng sabi ko, mas matalino ang taong bayan ngayon kaysa nung panahon na binobola pa ng tatay niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. hindi matatawaran ang kanilang political brand. Kaya itong yung sinasabi ng mga Pulse Asia na si Sardo ay number 1, ay yan ay malaking kasinungalingan yan. Propaganda lamang yan. Ngayon, ay dumako naman tayo doon. So, ibang topic na to, mga kababayan, ibang usapin na to. So, maliwanag naman na ayon po kay Atty. Larry Gadon, si Sara pagdating ng 2028, malabo na po talagang manalo yan. Bakit, mga kababayan? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, in my own opinion, ngayong nakikita ng taong bayan, yung kung paano magsalita si Sara, kung paano siya magbigay ng kanyang suwestyon sa mahalagang pangyayari dito po sa ating bansa, since nakikita, mga kababayan, ng taong bayan na medyo may problema na etong si Sara Duterte sa mga ginagawa niya, malabo nang magtiwala ang taong bayan. Kasi nga naman, paano mo ipagkakatiwala sa isang tao ang bansang Pilipinas kung eto'y nakikita mong may problema na sa kanyang pangsarili? Diba, mga kababayan, kung nakikita mo na parang may sayad na, may diferensya na, di umano, at nangangailangan ng lunas, mga kababayan. Eto, pasintabi po dun sa iba na may sakit na ganun Kasi kung titingnan po natin yung ginagawa ni Sara, parang may problema na sino pang tao magtitiwala kapag ganun? Syempre, wala na. Ngayon, ang gagawin nila, hahanap sila ng kandidato na may magandang vision para sa bansang Pilipinas. Yun po yung hahanapin nila pagdating ng 2028. Kaya nga etong si Sara Duterte, malabo na po itong manalo pagdating ng 2028, mga kababayan. Kasi kita nyo naman yung ginagawa at kita nyo naman kung paano siya magsalita. Kung dyan pa lang sa media, mga kababayan, hirap na siya magpaliwanag, paano pa kaya sa mga bilateral summit? Di kinawawa siya doon. Di ipinahiya niya lamang
ang bansang Pilipinas, mga kababayan, kapag malalim na yung mga usapin, hindi na siya makakasabay. Yun po yung iniisip ng karamihan sa mga netizen. Na kaya ngayon, kung titingnan po natin saglit na pataas ang suporta sa mga Duterte, bumababa. Mga kababayan, at mas lalo pa yung bababa kasi nga yung mga DD na suportado at mahal si Apo Lakay, magbibitaw yan, mapipilitang magbitaw yan sa mga Duterte at sasama ulit yan sa totoong sinuportahan po nila.